Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas nag-intensify pa habang patuloy na lumalapit ang bagyo na binabantayan natin sa may silangan. At ngayong araw lumakas na ito bilang tropical storm at posibleng makamit nito ang super typhoon level. Kaya alamin natin ang malaking pagbabago sa direksyon ng paparating na bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakapekto ang umiiral na Ridge of High Pressure Area o HPA sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Kapag may HPA ridge na bumabalot, mas nagiging stable ang kondisyon ng atmosfera sa maraming oras ng maghapon. Kaya makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon, ngunit hindi ibig sabihin ay wala ng pag-ulan. Dahil sa init ng naiipon sa araw, mas nagiging favorable ang pagbuo ng mga localized thunderstorms, lalo na sa pagsapit ng tanghali hanggang gabi. Kaya mga pag-ulang ito ay kadalasang biglaan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na maaaring magdulot ng mabilis na pagbaha o pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar kapag naging severe thunderstorm. Samantala, patuloy nating binabantayan ngayon ang tropical cyclone na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang sistemang ito ay nag-intensify na at isa ng ganap na tropical storm na may international name na Sinlaku. Sa pinakabagong datos, huling namataan ang sentro nito sa layong 2,715 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna, na may pagbugsong umaabot hanggang 115 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa forecast weather condition para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan na maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain shower at thunderstorm lalo na sa hapon o gabi. Ang pangunahing setup nito ay ang tinatawag nating localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay ang buhos ng ulan sa ilang lugar at hindi pantay-pantay ang dami ng ulan. Kadalasan, nabubuo ang mga thunderstorm na ito pagsapit ng tanghali hanggang hapon, dulot ng matinding init na nagpapataas ng moisture sa atmosfera. Kapag naging malakas ang thunderstorm, posible itong magdala ng pagkulog, pagkidlat at pabugso-bugsong hangin. Kaya maaaring maaraw sa ilang bahagi ng inyong lugar, pero sa kalapit na bayan ay biglang kakapalang ulap at susundan ng malakas ngunit panandali ang buhos ng ulan na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha, lalo na yung mga nasa mababang lugar at sa mga kalsadang may baradong drainage. Posible rin ang landslide sa mga lugar na malapit sa gilid ng bundok na mayroong sunod-sunod na pag-ulan sa mga nakaraang araw. Sa Metro Manila, ang karaniwang epekto ng ganitong senaryo ay ang biglaang pag-ulan na kadalasang tumatama sa oras ng rush hour. Dahil dito, asahan ang mabilis na paglala ng trapiko, pagbaba ng visibility at pag-ipon ng tubig sa ilang pangunahing kalsada. Pinapayuhan ng mga motorista at commuters na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe, mag-ingat sa madudulas na kalsada at hanggat maaari ay umiwas sa mga rutang kilalang binabaha. At isang mahalagang paalala sa ating mga kababayan na huwag piliting tawirin ang baha kung hindi sigurado sa lalim nito. Maaring may nakatagong panganib tulad ng lubak, bukas na kanal o malakas na agos na hindi agad nakikita. At kung kayo ay nasa probinsya, bantayan ang level ng tubig sa mga ilog at sapa. Kahit hindi kalakasan ng ulan sa inyong lugar, posibleng may malakas na pag-ulan sa upstream na maaaring magdulot ng bigla ang pagtaas ng tubig. At sa mga nakatiras o bumabiyahe malapit sa kabundukan, maging alerto sa posibilidad ng pagguho ng lupa, lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan at labis ng basa ang lupa. Pagdating naman sa wind and coastal water condition, sa Northern Luzon, mararanasan ang light to moderate na hangin na nagmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran, na may taas ng pag-alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Visayas at Mindanao, iira lang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan na may parehong lakas at ang coastal water ay may taas ng alon na maaaring umabot sa 0.6 hanggang 2.1 meters. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan ng light to moderate na hangin mula silangan hanggang timog silangan at ang coastal water ay may slight to moderate din na alon na aabot sa pagitan ng 0.6 hanggang 1.9 meters. Tandaan, kapag may nabubuong thunderstorm lalo na malapit sa baybayin, maaaring biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon kahit na nasa slight to moderate lamang ang forecast.
Kaya sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat, pinapayuhang mag-ingat lalo na kung may umiiral na severe thunderstorm sa karagatan. Ngayon, tignan naman natin ang pinaka-latest na update kaugnay ng binabantayan tropical cyclone at ang posibleng banta nito sa bansa. Para sa week 1 mula April 9 hanggang April 15 gaya ng inaasahan, ang tropical cyclone na nasa loob ng Philippine Maritime Domain ay patuloy pang lumalakas. Ayon sa mga model forecast, ang sistemang ito ay naasang kikilos sa direksyon pan-northwest habang nananatili pa sa silangang bahagi ng bansa. Sa yugtong ito, habang nasa kagalatan pa ang bagyo, may mataas na posibilidad na ito ay lalo pang lumakas depende sa kondisyon ng dagat at hangin sa paligid nito, mga salik na maaring magpabilis sa intensification ng bagyo. Pagdating naman sa week 2, April 16 hanggang April 22, ipinapakita ng forecast model na magpapatuloy ang galaw nito pa northwest at inaasang papasok na sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility o PAR at inaasang magre-recover ang bagyo o lilihis ang direksyong paakyat patungo sa southern coast ng Japan. Kapag sinabi natin recurving, ito ay ang unti-unting pagliko ng bagyo palayo sa bansa, pahilaga o pahilagang silangan, ngunit bago ito tuluyan lumihis, mahalagang tandaan na dadaan ito malapit sa silangang bahagi ng Northern Luzon kung saan maaring maramdaman ang lakas at epekto nito. Habang papalapit at patuloy na gumagalaw ang bagyo, ipinapakita ng ilang datos na maaari itong mag-intensify hanggang typhoon category at sa ilang senaryo ay may posibilidad na umabot pa ito sa mas mataas na level. Bagamat malayo pa ang forecast window ay maaari pa magbago ang eksaktong track at lakas nito. Kaya ang malinaw na babala may nakikitang potensyal para sa malakas na development ng nasabing bagyo. Kaya't kinakailangan seryosohin ng pagbabantay at huwag maging kampante mga kababayan. Sa kasalukuyang senaryo, hindi ito nakikitang direktang maglalandfall sa kalupaan, pero hindi ibig sabihin ay wala itong magiging epekto. Habang ito ipapalapit sa silangang bahagi ng bansa, posibleng hatakin ng sirkulasyon ng bagyo ang moisture at baguhin ang daloy ng hangin na maaaring magdulot ng mas aktibong pag-ulan sa maraming lugar. Particular sa Eastern at Northern Luzon, kabilang ang Cagayan, Isabela at Aurora, Cordillera Administrative Region lalo na sa mga bulubunduking bahagi ng Batanes at Babuyan Islands na mas exposed sa open sea at maging ang ilang bahagi ng Central Luzon na maaring makaranas ng enhanced rains depende sa galaw ng bagyo. Sa mga lugar na ito, posible ang paminsan-minsan hanggang sa tuloy-tuloy na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga high-risk areas. Bukod sa ulan, maaari ring maramdaman ang paglakas ng hangin at pagtaas ng alon sa hilaga at silangang baybay ng Luzon, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa karagatan. Tandaan mga kababayan, kahit wala pang nakikitang direktang landfall, ang banta ay hindi dapat maliitin. Sa ganitong mga sitwasyon, ang pinakamalaga ay ang maagang paghanda at patuloy na pag-monitor sa mga susunod pa nating update dito sa ating channel para sa pinakabagong ulat ukol sa magiging lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat mga kababayan.